Sa iyong buhay, may pagkakataon ba na naisip mo kung anong tunay na dahilan sa pagpasok sa isang relasyon? Ito ba ay dahil sa feelings lamang? Dahil sa overload kilig o happiness pag nakakasama mo siya? O may ibang namang layunin na dapat na pag-isipan? Ang pag-unawa sa mga ganitong usapin ay mahalaga, lalo na para sa mga kabataan, upang maging handa sa pagpasok sa isang relasyon sa hinaharap. Sa panahon ngayon, maraming mga tao ang pumapasok sa isang relasyon sa isang click lang ng pag-add to friend sa Facebook o kaya wave sa Messenger. O kaya naman sa ibang pamamaraan sa social media, maaari mo nang masimulan ng isang relasyon. Pwede bilang kaibigan o kaya pag hindi nagtagal ay kaibigan. Gusto mo na siya. Ang tanong, handa ka na ba? Samahan po ninyo kami at ating pag-uusapan kung paano maging handa o ano nga ba ang mga purpose upon entering a relationship. Dito pa din po sa ating programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Para sa mas masaya at mas may kaalamang pag-uusap, we are blessed na ating makakasama sa mga oras na ito ang lovely couple na palagi natin nagiging guest ngayon. Isang living proof ng God-centered relationship. Sila po ay si Jazel May Diaz at Enan Diaz. Ngunit para mas makilala po natin sila, panoorin po natin ang video ito. Si Zernan Enan Diaz at si Jazel May Martinez Diaz ay longtime married couple na mayroong passion para sa pagpapatibay ng spiritual life ng bawat pamilya at bawat individual sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na mas makilala pa si Kristo. Si Enan ay isang accountant by profession at musician by passion. Nag-training din siya bilang isang chaplain sa Adventist Medical Center Manila na nagkakaloob ng pastoral care sa mga pasyente nito sa pamamagitan ng therapeutic communication. Sa ngayon, siya ay naglilingkod sa loob ng 9 na taon bilang parte ng internal audit ng General Conference Auditing Service ng Seventh-day Adventist Church. Sa labas ng kanyang propesyon, siya rin ay isang singer at choir director. Si Jazel naman ay isang graduate ng Bachelor of Arts in Theology noong 2012. Siya rin ay naglingkod bilang chaplain sa Adventist Medical Center Manila kung saan sila nagkakilala ni Enan. Nakumpleto din niya ang kanyang Master of Arts in Religion noong 2020 sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Bukod dito, si Jazel ay isa ring tele-evangelist at host sa iba pang programa ng Hope Channel, kabilang ang Alam Mo Ba at Adventist Heritage. Sa ngayon, they have 3 daughters na sina Rafa, Mo and Denden na kung saan kanilang sinasanay upang maging mga tagapaglingkod ni Jesus. Kasama sila, sama-sama tayong matuto sa kung paano makakapagtaguyod ng isang masayang pamilya. Yan, Jazel at Enan, nakakatuwa na makasama muli namin kayo dito sa What Do You Think? Mayroon po ba kayong mga gustong sabihin sa atin pong live viewers at listeners ngayon? Welcome back sa ating mga viewers, or if it's your first time na maka-join sa amin, welcome, and we hope and pray that yung discussions na mangyayari dito ngayon will help you and bless you. Yes, so sa mga sumusubaybay patuloy sa programang ito, nawa kayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon at patuloy po na marami kayong natututunan. And again, we're so blessed na to share these things sa inyo. Yan. So kung meron po kayong mga episodes na may kinalaman sa topic natin ngayon na hindi nyo napanood, pwede nyo po yung balikan sa ating mga Facebook pages o kaya sa YouTube channel. So maraming salamat po sa inyo. Nais po din natin nabatian ang mga nakatutok sa ating Facebook pages at sa Hope Channel North Philippines, sa North Philippine Union Conference, ganoon din sa AWR Manila, at syempre sa mga naka-cross-post sa ating mga missions and conferences. Pati na rin po sa mga kasama natin na nanonood sa YouTube, Hope Channel North Philippines. Syempre, sa mga nakasubaybay sa ating television, sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45, at ganoon din sa mga nakatungin sa ating radio ngayon sa AWR 89.1 FM. Kami po ay masaya na makasama kayong lahat at dalangin namin na lahat kayo ay nasa mabuti pong kalagayan. Iniimbitahan din po namin kayo na i-like at i-share ang ating live broadcast ngayon para mas marami pang makinabang sa ating mga matututunan, lalo na sa ating mga kabataan. At kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook at YouTube channels, pakihit lamang po ang follow at subscribe button para mas madami pa kayong updates sa mga exciting na programa kagaya nito.
bago po tayo magsimula sa ating discussion, hilingan po muna natin si Enan para sa isang panalangin. Manalangin po tayo. Our great God in heaven, kayo po ay aming inaanyayahan muli sa aming pag-uusap. Dalangin po namin ang aming discussion ay maging spirit-filled. And we pray, Lord, na lahat ng aming mapag-uusapan ay makaka-glorify sa inyo at maging pagpapala po sa lahat ng sa amin ay nakikinig at nanonood. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, magpuprosedo po tayo sa ating discussion. Ngayon ay pinag-uusapan natin yung mga factors para masabi natin na handa na isang kabataan. Handa na pumasok sa isang relasyon, lalo na kung sisimula na siya na makaramdam, ay, ito na ba yun? Pwede na ba akong pumasok dahil naramdaman ko na? Yun yung mga bagay na pag-uusapan natin sa isang relasyon. Ano mga bagay na dapat niya isang alang-alang sa pagpasok sa isang relasyon? So, ikaw po, Enan, para sa'yo, paano nga po ba maghahanda ang isang kabataan sa kanyang pagpasok sa isang courtship, relasyon na yan, basta step toward marriage? Napaka big nitong question na to, no? O kung paano tayo maghahanda. Like we've been talking about in the past few episodes din, isa sa pinaka naging anchoring point natin sa ating discussion is the importance of knowing that the Lord is with you and being able to be aligned with the Lord sa ating journey sa pagpasok sa relationship. Kasi anything na ating pinapasok, especially in this kind of romantic relationship, let's say in preparation for building a family, napakahalaga unang-una ng ating Panginoong Diyos ang nangunguna sa atin ay sumasama, binibigay sa atin yung wisdom kung paano natin gagawin ang mga bagay-bagay. So, it is very important unang-una na we know na ang Panginoon ay sumasama sa atin. Hindi natin to ginagawa on our own lang, sa ating impulse lang, sa ating own selfish desires. Pero alam natin na merong pagpapala, merong blessing ng Panginoon yung pagpasok sa ating mga relationships. That's true. Kaya Wilbur, imagine kung elementary ka pa lang, high school ka pa lang, tapos sasabihin mo, handa na ako magkaroon ng sweetheart. So parang, ano kaya naging paghahandang ginawa nila? Well, as we are saying, una-una sa lahat is paghahanda in a way na unahin mo na yung relasyon mo sa Diyos. And then pag okay ka with your relationship with God, Panginoon din yung parang maghuhulma sa'yo and will enable you to get ready to enter a relationship. And marami nga nagsasabi na you need to have that maturity first. Hindi lang intellectual or mental maturity, pero even yung spiritual maturity, kailangan din natin before we enter into a relationship. Para alam talaga natin kung ano yung reasons, yung purposes, bakit tayo mag-enter ng relationship. Hindi lang basta dahil may naramdaman ka, alam mo yung tumibok na yung puso mo, kapag tumibok ang puso, yun na, Kasi, posible nga na elementary ka, high school ka, titibok ko yung puso mo, akala mo yun na, pero hindi pa eh. Kumbaga, God wants you to be prepared emotionally, spiritually, mentally, even physically, And God has His own way. God has His own way to really prepare us for that. So pareho yung sinabi ninyo na dapat ay spiritually mature, di ba? Kailangan alam mo na nakakonekta ka na sa Panginoon kapag ikaw ay mag-i-step forward sa pagpasok sa isang relasyon. Paano mo natin masasabi na mature na ako spiritually? Ako ba yung magsiset nun? Ako ba yung magsasabi, oy, mukhang okay na ako, mature na yata ako, pagising ko ngayon, mukhang okay ako ngayon eh. O may iba ba magsasabi nun? Or ano ba yung mga criteria, mga metrics, sabihin natin, meron bang ganun para masabing mature na ako spiritually? Kapag ba nagi ako nasimba, yun na yun? To be honest, in our, I took up theology, diba? And in our realm, mahirap i-gauge, mahirap i-gauge yung spiritual maturity ng tao. And hindi rin tayo para mag-judge, diba? Ng spiritual maturity ng tao. But then, you will know through its fruits, makikita mo sa bunga din naman. And through yung nagiging the way the person think, the way the person speak, the way the person behaves, the way the person responds to the challenges and temptations, doon mo rin makikita doon mag-manifest yung spiritual maturity ng tao. If, along the way, nakikita mo na
talagang wala kang pinag-aangkoran. Ang hirap masabi na you have spiritual maturity kung you cannot anchor to anything else. So unless you're really founded with His Word and you spend time with His Word, saka lang tayo mag-grow talaga eh. Saka lang tayo magmamature talaga. Yes, may dagdag ko kasi yung sabi sa Bible, our hearts are exceedingly deceitful, sabi sa Bible. Yung ating puso, hindi siya mapagkakatiwalaan talaga in itself eh. Kasi nakakalinlang sa Tagalog, nakakadaya. Maaring yung ating nafe-feel ay especially coming into relationships, ang daming roller coaster of feelings na kung wala kang maturity sa Panginoon ay madadala ka doon sa emotions na yon kasi you will just kumbaga papatulan mo na lang kung ano yung nararamdaman mo at kikilos ka based doon sa feelings na yon, which can be very dangerous. Kasi yung feelings is not the right... Napaka-temporary lang. Yeah, it's fleeting. Pwede siyang mawala. Pwedeng sabihin niya sa'yo na ito yung tama, pero actually, mali pala. So, yung faith natin sa Panginoon ay kailangan lagi nating ina-assess. Again, it will be on the individual level eh. Kung nakikita mo na ikaw ay nakadepende sa Panginoon, nare-recognize mo na hindi mo kaya on your own, I think it's a good indicator na hindi ka kampante sa sarili mo talaga. A person that depends on the Lord is not confident in himself kasi alam natin na we are sinful, we are prone to make mistakes and errors and prone to sin. So, ang only assurance lang natin is knowing that God is with us and we are surrendered to His will sa lahat ng ating ginagawa, including in entering relationships. So parang ang isa sa mga sign na mature ka na spiritually ay nare-recognize mo na hindi ka talaga spiritual na tao, no? Parang, kumbaga, hindi ka ganun ka tibay sa iyong sarili. Kasi sabi nga ni Pablo, mag-ingat kayo na kayo nag-iisip ng mga matitibay at baka kayo yung mabuwal. Diba? So makikita natin, minsan kasi iniisip ng mga kabataan na okay, kailangan lang pala maging spiritually mature ako eh. So, gagawin ko yung mga steps para maging spiritually mature ito. At kapag nailagay na lang yung checklist, okay, siguro mas mature na ako ngayon. Pwede na siguro to. Di ba? Sa halip, kapag na-realize natin na hindi ko kaya sa sarili ko, kailangan ko mag-depend sa Panginoon. Yun na yung nasa good na stepping stone na yun towards maturity. Although hindi pa rin talaga yun, no? Totoo yun. Isa lang sa mga indicators yan, no? Yeah, tama yun. It's a Kasi process. if you're spiritually matured, mas mas open ka to God's purposes and will in your life. Parang mas surrendered ka sa Panginoon, 'di ba? Hindi yung kung ano yung gusto mo, yun yung masusunod. 'Di ba? Maraming ganyan eh. Porket you feel like you're a righteous, feeling lang yun eh, na righteous ka. Pero of course, our righteousness is filthy rags. And we need the righteousness of Christ in our lives. So we always surrender to Christ. We always give, our lives to Jesus and be open to God's leading. Saka as Christians, alam natin na yung process ng pagpapasakop sa Panginoon is, yun nga, process siya. It's a continuous process. It's not a point in time na kapag dumating na tingin mo, nandun ka na. It's a continuous process of growth, dependence, humility, and surrender na kung wala pa yon sa ating buhay, maaaring hindi pa tayo ready sa relationship na ganyan. Ganda nun. No? Pare-pareho yung sinabi nun na surrendered, humility, na makikita natin no, na hindi yung religiosity natin or yung mga spiritual actions natin ay hindi, na para bang ginagamit natin yon para masabing okay na ako, ready na ako. Parang ginagamit natin ng Panginoon para sabihin okay ako. Sa halip, tayo yung magsusurrender sa Panginoon para siya yung gumamit sa atin, mag-lead sa atin. Kung dapat na tayo mag-enter ng relationship, kailangan na natin para mas lumawak yung paglilingkod natin sa Kanya, para mas lalo pa tayo mag-mature, ang Panginoon yung mag-open nun. Di ba? Parang napaganda na nare-realize natin yun. So, bakit nga po ba mahalaga na masukat na muna natin yung pagiging handa bago pumasok sa isang seryosong relasyon o kaya ay infatuated lang tayo sa isang tao? Totoo yan. Kaya alam mo, Wilmer, it takes time before, sa amin sa mga kababaihan, it takes time before you say yes to a person. Kasi you need to check whether kung infatuated ka nga o kung mahal mo ba talaga. Kasi on the onset, pwede kasing infatuated ka kapag
nandun yung sensual gratification, uy, napopogian ka, alam mo yun, uy, kinikilig ka, uy, parang nakikiliti ka lang, uy, alam mo yun, you're just enjoying the friendship, the companionship, ganyan. Pero you're not getting deeper. You're not getting to the main core kung bakit kayo magrelasyon o kung bakit dapat maging kayo, something like that. So, totoo na kailangan tansyahin mo muna, i-measure mo muna, i-check mo muna kung infatuated ka ba o hindi. Kaya, even me, dumarating ako sa point back then na hahanapin ko pa sa libro or i-research ko ano ba ibig sabihin ng infatuation at ng love, ganyan. And marirealize ko, after reading, hala, infatuated lang pala ako. Parang ganon. Kasi, dumarating din sa point na kapag infatuated ka kasi, you make decisions out of impulse. You make decisions na blinded decisions na parang dahil na feel mo lang na gusto mong gawin, gagawin mo. Alam mo yun, not considering whether it's right or wrong. Ang daming ganun. We make rush decisions. And oftentimes, we make mistakes. And oftentimes, we receive consequences of those decisions, maling mga decision na ginawa natin, simply because we're infatuated. Pero pag true love na kasi, pag love na talaga yan, makikita mo na parang kalma lang. Alam mo yun, parang simple lang. Parang, Hindi nagmamadali. and yeah, not rushing, you know. Parang walang hinahabol, walang pressure. Alam mo na, there's peace, there's calmness, there's joy, true joy, and there is the journey na yung kinikilala niyo yung isa't isa. And at the same time, mas nagiging pure and closer ka sa Panginoon. Hindi yung tipo na napapalayo ka sa Diyos because of your relationship. So, i-weigh natin yun. Win-weigh talaga natin yun. So yung nabanggit nga kanina, yung readiness, napakahalaga niya na ma-assess ng tama bago pumasok. Kasi otherwise, yun nga, again, consequences. Napakaraming consequences. Kung hindi ka ready, kung hindi ka aware dun sa readiness mo, maraming consequences. Again, babalikan ko lagi yung the heart is exceedingly deceitful. Pwede tayong dayain ng sarili nating puso, sarili nating pag-iisip. And part of the readiness ay yung understanding, ano ba yung pinapasok natin? Bakit ba tayo papasok sa relasyon? Yung purpose niya is to prepare you and your partner for a potential marriage union. Na kung hindi yun yung hindi naman pala yun yung intention mo, mag-prepare para dun sa lifetime partnership na pwede niyong pasukin. Para saan? Para saan? Bakit niyo pa gagawin? Bakit niyo pa ituloy kung hindi naman yun yung purpose? Kasi minsan yun nga, nadadaya tayo ng feelings natin. Nandun sa tao, yung nature ng tao, gusto niyang pinapansin, gusto niyang pinupuri, gusto niyang binibigyan ng attention, ng extra care, or Minsan sa family din. kilig. Minsan yung hinahanap mo na kulang pala sa sarili mo ay nakita mo dun sa potential partner na ang saya kasi lagi akong kinukumusta, kumain na ba ako, ang ganda ko pala ngayon, ganito, ganyan, na parang ang sarap pakinggan. Pero yun pala, naglalaro lang yung puso o yung isip na, ayun nga, pinapakilig lang o infatuation lang. Pero hindi pala towards the preparation for marriage, which is the whole point bakit yun ginagawa. So sayang kung hindi yun yung purpose, at maaring heartbreak ang kahihinatnan kung hindi yun naman ang intention. Kaya, Ako, Wilmer, I grew up na my father would always tell me na yung mama nyo, bago yan nag-boyfriend, may trabaho na yan, nakagraduate na yan, ganyan. Kaya every time na meron naniligaw sa akin, inisip ko, wait, kailangan makagraduate muna ako bago ako mag-enter into a relationship. Kailangan may trabaho muna ako. Kasi in any time na pumasok ka ng relationship, pwede na kayo ikasal, pwede na kayo mag-marry. And then, nakikita ko yung sister ko na college, high school, nagkakaroon siya ng sweetheart. Sabi ko, bakit ganun? Di pa naman siya mag-aasawa. Pero bakit nagkakaroon na siya ng sweetheart? Anong purpose? Parang nakakalito. Kasi
all the world, alam mo yun, the nature ng world is ganun. High school, elementary, you enter into relationship. Pero wala pa sa mind nila yung pag-aasawa. Parang, ano ba yan? Naglalaro lang ba sila? O katuwaan lang ba to? Parang ganun. And nakakalungkot kasi it always end up na may mga heartbreak, alam mo yun, may mga to the point na depression. Kahit sa college niya. Oo, di ba? Nagiging suicidal. Kasi, Yung studies oo, affected. kasi, yun, naapektuhan niya yung pag-aaral, ganyan. Kasi hindi pa tamang panahon eh. Hindi pa. So, and then you enter it. So, ganun yung mga consequences. Yeah, yun ang nakakalungkot kasi yung mundo natin sa media, social media, sa television, sa everywhere, sa billboards, etc. Nandun yung ini-stimulate yung need for Getting into love, relationship. Na yes, it's a healthy way, it's a healthy desire to be loved, and to love is actually God's gift. Pero yung desire and yung unhealthy side of it, yun nga, kung hindi ka prepared. Sabi nga sa Songs of Solomon, sabi, do not awaken love when it's not yet time, kung hindi pa yun yung tamang pagkakataon. Na nakakalungkot yun nga, ang mundo natin, ang gustong ipakita, kasi we know, ang style ni Satan is sirain ang family, so he starts with the young people, even, not even the family, yun nga, as early as young as they are, finifeed ng mga ganong desires. But we who believe in the Bible and its principles, kailangan i-uphold natin at tulungan natin yung mga kabataan din na maunawaan na yun nga, in preparation, everything is in preparation for marriage kung pagpasok sa relationship. So nabanggit kanina, nandun yung emotional readiness. Kaya mo na bang mag-decide, hindi na ba pabago-bago isip mo, baka may mga goals ka pa na kailangan mo pang i-achieve na hindi mo pa nakukuha, na hanapin mo lang sa relationship mo. O yun nga, yung financial readiness, papasok sa pamilya yun yung goal. So paano ka papasok sa pamilya nang wala kang financial means or financial capacity at least to earn para i-sustain yung family. Again, building a family is not cheap at all. It's expensive. It takes time, effort, and resources, money. Child rearing. Pag kayo ay magkaroon ng pagpapalaki sa anak, anong klaseng disiplina ang ibibigay mo? Hayaan mo lang ba sila? Palalakihin mo sila sa computer, sa gadgets? Paano mo sila i-empower din to be independent and dependent on the Lord while being independent in their skills, in their mindset. So, ang daming consideration yan. Ayoko na. So isipin mo, paano yung isang elementary or high school student, paano iisipin yung mga ganon, yung mga real life considerations. So, ang dami talagang distortion ni Satan with regard to relationship. Imagine, even yung media, papakita sa'yo na high school pa lang, alam mo yun, may mga ganong-ganong relationship na, ganyan. So, yung mga kabataan na nanonood nun, syempre, akalain nila, uy, okay lang yun, uy, tama lang yun, uy, walang problema dun. Pero to be honest, it's gonna destroy them, you know, it can actually lead them to a lot of consequences. Maiisip natin, no? Yung sinabi natin kanina, yung impulses o yung feelings ay napaka-short term lang. Tapos, yung mga actions towards marriage ay napaka-long term. So, ang nangyayari, madalas natin nakikita na nag-act ka out of short-term na impulse, tapos ang result ay long-term. Kaya kapag nawala na yung short-term na impulse, natitira yung consequence na hindi mo kayang panindigan. Totoo. Ganun yung nakikita natin, maging sa mga kabataan natin ngayon. At nakakalungkot, ay hindi yung something na bago, and yet paulit-ulit na nangyayari. Kumbaga, hindi natututo yung mga kabataan natin, or sabihin na natin na hindi nila nakikita yung tamang resources para mag-guide sila. O kaya yung mga magulang nila ay hindi maayos yung pag-communicate para maitama yung concern nila sa mga bata. Maraming mga factors, pero nakakalungkot na makita na paulit-ulit yun na nangyayari. Nakikita natin na same yung result, and yet patuloy tayo na patuloy mga kabataan natin. Kasama na siguro tayo, may mga mali din tayo, na ginagawa yung same na steps na nagdudulot sa atin sa heartbreaks, heartaches. Kaya dapat
manood kayo nito para mas ma-prevent natin yung mga ganong klase ng mga sitwasyon. Nandun yung isang side din, yung halimbawa yung attraction. It's actually healthy yung ma-attract ka sa opposite sex, even young people at that age. It's actually a sign na nade-develop yung kanilang pagkakakilala din sa kanilang sarili. At the same time, yung actions na para how to deal with that, hindi siguro nabibigyan sila ng tamang tools kung paano i-cope. Kasi yun nga, attraction is healthy. Pwede siya, it can lead to friendships. Yun nga, parang unti-unti natututo sila to deal with the opposite sex, kung paano pakitunguan ang kanilang peers, ang kanilang kaibigan. Pero nothing romantic at that age, at certain ages, kasi nga, it's not yet appropriate dahil hindi pa mature ang mga ganong edad. So, hopefully, yun ang goal natin, especially for the young people, na tayo bilang gumaganap dito sa programang ito, yung ating mga church programs din, ating programs as a society, hopefully will give them better tools to assess na, wait, I need to take a pause with certain things. Hindi kailangang go lang ng go. Kailangan nag-introspect, tumitingin sa loob, tumitingin sa Panginoon kung paano i-deal yung mga ganong emotions. Ang laking factor din, Wilmer, no? Yung family relationships, lalo na ng parents. Parents to child. Kasi parents din talaga yung maggagabay dito sa mga kabataang ito on how they would navigate those kind of relationships. Kasi pinagdaanan na nila yun eh. Kaya lang nakakalungkot, maraming mga kabataan ngayon, hindi sila nag-open up sa parents nila. Parang it's so hard for them to share this, parang relationships to their parents. And nakukulangan sila tuloy with the guidance that they need to navigate with these matters. Pero kung very open sila sa parents nila, mas marami sanang na-save from maraming negative consequences ng relationships. Marami sanang na-save sa mga heartbreaks, ganyan, if they have been listening to their parents. Kaya napakalaking role talaga din ng family, unang-una, dun pa lang sa having a stable relationship dun sa mga bata, having a reliable father figure and mother figure, napakahalaga eh. Kasi minsan kaya din sila lumaki na naghahanap ng attention. So they seek it dun sa romantic relationships. Kasi maaring kinulang din sila Sa family. family, from their parents. It could work both ways eh. Whether sa batang lalaki na kinulang ng pagmamahal ng ina or ng role model ng tamang masculine figure ng kanyang ama na nag-deviate ng kung ano-anong desires at sinunod yung mga desires na yun. Likewise, pwede rin sa mga anak na babae na ganun mangyari na dahil kinulang sa attention, pagmamahal na dapat ay natanggap nila sa kanilang magulang, sa ina na stable role model of a feminine figure and yung pagmamahal ng ama, maaring hanapin din siya sa ibang lugar, doon nga din sa romantic relationships. So, yun, ina-assess natin yung mga ganong, kino-consider natin yung mga ganong factor para malaman natin kung paano sila matutulungan. Hindi lang para ma-judge sila kasi yun nga, they're struggling na eh. Nandun na yung struggle, nandun yung reality ng kanilang pinagdadaanan, nahirapan sila i-manage yung emotions nila, paano nila i-deal ito. So hopefully makatulong yung mga ganitong programa or yung ating friendship sa kanila kung paano natin sila pinakikitunguan, kung paano ma-foster yung tamang pag-cope up at mag-build sila ng healthy relationships na age appropriate sa kanila. Napaka-interconnected nung maraming factors para masabi natin na ito yung nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng broken relationships, di ba? Minsan yan, kasi sabi nyo, may factor din sa communication ng magulang, di ba? Sa paano nila dinidil yung... Minsan kasi kaya hindi pala nag-open up yung anak dahil once na nag-open up siya ng once pero hindi siya na-accommodate ang tama ng magulang niya. So, nandala na siya, di ba? Pero minsan, yung magulang na yun, ay ganun din kasi yung trato ng magulang niya. So, makikita natin connect, magkakadugsong. Kaya kailangan talaga na merong ma-educate, merong matigil sa ganong klaseng cycle. Katulad ng mga ganitong klaseng resources, makatulong para matuluan yung mga susunod na generasyon, kahit yung mga magulang natin ngayon. Yun nga, to that point, as you mentioned, yung cycle ng brokenness and dysfunction,
it can be passed on from generation to Mm. generation. Kaya nandun din, again, yung tinatalakay natin, yung readiness. Paano mo ma-assess na readiness ka na? Maaring may mga factors pa ng brokenness from the previous generation na kailangan tiningnan mo pala sarili mo. Ready na ba Napapasa talaga kasi. akong pumasok? Kasi yun pala, may mga issues ako. Kinulang ng introspection. Paano ko mabibreak yung generational curses or issues na nanggaling pa sa aking mga magulang o sa kanilang magulang na nagbigay sa kanila din ng issue. Nandun yung mga bagay na yun. So, ang goal natin is to hopefully equip the young people to build them and mas makita nila na merong ways to better prepare bago pasukin yung mga ganitong klaseng relationships. Sige. That also entails yung Wilmer yung belief mo sa Panginoon that He could deliver you from this kind of generational curses. Amen. Kasi kung wala kang strong belief sa Panginoon na you could be victorious with this kind of generational curses, bakit ka magpapatuloy? How could you go on? How could you continue on with another relationship? Pag alam mong the cycle would continue on. Alam mo yun, yung mauulit at mauulit lang pala. So, it takes a strong belief in God. It takes that kind of claiming God's victory in your life before you enter relationship. Amen. So, napakahalaga nun. No? Totoo, mahalaga rin yung paghingi ng tulong sa mga expert, di ba? Yeah. Pero napakahalaga yung personal na recognition mo na ang lahat ng mga bagay nito ay mapapanagumpayan ko sa tulong ng Panginoon. Diba? So, salamat, no? So, medyo na-mention na natin ng konti yung may kinalaman sa ano ba yung tamang purpose at valid na reason sa pagpasok sa relasyon. Sa panahon natin ngayon, ano nga ba talaga yung talagang yung definite na reason bakit dapat pumasok sa isang relasyon ang isang kabataan? Ako, Wilmer, syempre maraming suitor na nililigaw. I would always ask them, bakit? 'Di ba? Bakit mo ko nililigawan? Bakit mo ginagawa to? Something like that. And oftentimes they would answer, yung iba, sabi nila, kasi nakikita ko na ikaw yung bagay na maging, kasi pastor sila, pastor's wife, or ministerial wife, parang ganyan. Sabi ko, grabe, nakaka-pressure naman to. Ibig sabihin, pang ministerial wife pala ako. Dapat all my life, ganito yung karakter ko. Ito yung standard ko. Bawal mag-deviate kasi baka hindi niya na ako magustuhan kapag hindi na ako parang ministerial wife, parang ganun. Tapos yung iba naman, sabi nila, kasi ang daming binubuyo sa akin. Parang nakakapagod na maraming inirereto sa'yo, parang ganon. So finally, parang ikaw yung napili ko. Uy. Wow, winner ako, grabe. Parang ang galing, champion ako sa lahat ng mga parang dapat bang privilege ko yun, honor ko yun, something like that. Parang hindi ako ma-convince, hindi ako ma-convince na this is the right reason why you're gonna enter a relationship. Wala akong marinig na sagot na it would suffice, my reasoning. And finally, when I met him, syempre tinanong ko din, di ba? Lahat nga tinatanong ko eh. So tinanong ko din siya, bakit? Anong purpose? Bakit you would enter a relationship? Knowing also na yung past niya, he's been into a relationship also before, ganyan. So I'm kind of curious, bakit this time you're willing again to enter a relationship and it's with me? And then he said na finally he feels so whole and he felt the love of God in his life and he wants to share that love from God to a special someone. And sabi ko, oo nga, kasi kapag punong-puno na tayo ng love ng Panginoon, parang you just can't help it but to also share that love to other people. And if you can find a very special person to share that, unique love of God in your life, why not, diba? Why not? So, nung time na yon, sabi ko, oo nga, parang of all the superficial reasons, parang ito yung nagswak. Yun lang yung nagpakilig sa kanya na sagot. Parang yun lang yung nagswak na, okay, may purpose. Bakit tayo papasok ng relationship? Hindi lang para ma-suffice yung needs of the outside world, Kasi yung mga sagot kasi ng iba, para ma-suffice yung ito, kasi you need ito. Pero there's a deeper purpose why we enter a relationship. And there's a bigger picture of why God unite you with somebody.
So, yun yung pinangahawakan natin. Yun yung pinangahawakan ko. Ayun. Yun, beyond the kilig, kasi yung kilig ano lang siya eh. It's part of the journey, ano. Yung kilig nandun siya. Pero it cannot be the end all be all nung nung growing the relationship. And as she mentioned, yung certain level of maturity, yung readiness, being tied to the Lord and being able to share God's love in its wholeness in your life at maibahagi yun. Naalala ko rin nung getting to know pa lang kami. Nagsisimula na akong, gusto ko na siyang laging makita, ihatid ko sa bus station, ganyan, sasakay pa uwi. Tapos, medyo yung attraction, yung chemistry na bibuild na nakikita namin na medyo nabibuild na. Na-appreciate ko yung ginawa niya kasi ang ginawa ni Jaisal noon, nag-usap kami, tinanong niya ako, para saan ba itong mga ginagawa mo? Dinerecho niya akong tanong, which I really appreciated. Dapat ganun straightforward, I think, yung mga kababaihan, na kung tingin mo may nararamdaman ka ng feelings, it's okay to clarify. Tanungin mo. Hindi pwedeng laro-laro lang, pakilig lang, o tawag dito, paasa lang, o pa-fall lang, ganyan, yung term na yan. Hindi pwedeng ganun lang, which nakita ko yung maturity, how she asked that. Para saan ba itong ginagawa mo? Na ganito, na hatid mo, ganyan. So, na-appreciate ko yun una, yung maturity niya. Pangalawa, it's my opportunity din to express kung ano ba talaga yung intention ko. So, sinabi ko, medyo meron akong attraction sa'yo, pero I don't think it's enough to build a relationship. Gusto kitang mas makilala, sa madaling sabi. I want to spend the next days or weeks with you para mas makilala kita, makita natin kung mag-align yung ating values. Kasi nga, ang purpose na tanong kanina, para saan ba talaga yung purpose entering into a relationship? Again, it's marriage. It's preparation for marriage. It's preparation for building a family. So, yun yung valid or acceptable reason into entering a relationship para magkakilanlan kayo so that you can see kung kayo ba yung nilaan ng Panginoon para pagsamahin niya as a married couple in the future. Dumating na kasi ako, Wilmer, sa point na sige, MU tayo, MU, ganyan. Tapos, hindi ko maintindihan o hindi niya sinasabi nung guy kung ano talaga yung intention niya. So, pagdating tuloy sa kanya, ayoko na mag-assume. Kasi baka dumating na naman ako sa point na this relationship became a failure. And ma-heartbreak lang kami. You're just gonna be heartbroken. So, nung time na siya na, and I think yung level din kasi ng maturity niya could fathom and could discuss with me kung ano yung intentions and motives niya. So, I'm very bold in asking him, ano ba talaga yung intention mo? Bakit mo ginagawa ito? And that clarifies things. So, hindi rin madali to clarify things that way. It comes with courage, boldness. It comes with definite mind na kasi gusto mo malinaw. Kasi gusto mo hindi tayo nagsasayang ng oras. Kasi gusto mo may patutunguhan to. Kasi gusto mo na you're in line with God's direction and leading in your life. Hindi lang basta-basta relasyon. Hindi lang basta-basta may matawag kang boyfriend yun na, 'di ba? So, we're serious with this matter. Napakaganda na malinaw sa atin yung reason kung bakit tayo papasok sa napakahalagang step na to ng buhay natin. Kasi naranasan ko rin yun na meron ng feelings, di ba? Ng MU, nagkaroon din ng gano'n. No? Pero ang nangyari din sa akin, along the way, habang nandun ako sa sitwasyon na yun, nag-aral din ako. Books. Nag-aral din ako ng books. Nakikita ko, doon ko rin nakita na ang reason para pagpasok sa isang relasyon ay step toward marriage. Working student ako noon. Hindi ako qualified para sa marriage. Sabi ko, hindi ako ganun ka-mature spiritually. Tahimik lang ako. Hindi ako masyado nag-involve sa gawain. I mean, nasa university ako pero working student. Pero nasa loob ako ng recording studio. So, mag-isa lang ako student. Hindi ako masyado nakikipag-interact sa iba. Mahihayin ako, introvert. Tapos, sa capacity para mag-provide na malayo, malabo. Sabi ko, hindi talaga. So,
nag-decide ako na sabihin sa kanya na itigil natin to, hindi to maganda, ito yung hindi ko nakita na naka-align sa kung ano yung talagang purpose. Kung after ilang years na maging okay ulit, at available ka pa, okay ka pa, pwede natin i-consider ulit pag-usapan. Yun, sabi ko, tinapos namin, ilang mga nakita ko meron na siyang iba. Nasaktan ako pero wala yun talaga. I mean, makikita natin no, na hindi natin sinasabi na mabilis lang kapag napaglabanan yung feelings na yun. Pero in the long run, mas lalo tayong na ipe-prepare ng Diyos sa mga bagay na mas kapaki-kapakinabang para sa atin at kapaki-kapakinabang tayo sa bagay na yun na kung saan tayo pine-prepare ng Panginoon. So, napapanahon talaga itong mga bagay na napag-uusapan natin ngayon. Kung meron kayong mga additional na comments o kaya naman mga katanungan, feel free to type in your comments sa ating comment section o di kaya i-kontakin po ninyo ang mga numbers na makikita po ninyo sa inyong mga screens. So, bago po tayo magpatuloy, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Be still, my soul, the Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Live to thy God, to order and provide. In every change, He faithful will remain. Be still, my soul, thy best, thy heavenly friend. Through thorny ways leads to a joyful land. Be still, my soul, thy God doth undertake to guide the future as He has the past. Thy hope, thy confidence, let nothing shake. All now mysterious shall be bright at last. Be still, my soul, the waves and the wind still know His voice who ruled them while He dwelt below. In you I rest, in you I found my hope, in you I trust. You never let me go. I place my life within your hands alone. Be still, my soul, be still, my soul. The hour is hastening on when we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief and fear are gone, sorrows forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past. Oh, safe and blessed, we shall meet at last. In you I rest, in you I found my hope, in you I trust. You never let me go. I place my life within your hands alone. Be still, my soul, in you I rest, in you I found my
still my soul. Peace still my soul. Yan, salamat po sa magandang mensahe ng awitin na ating napakinggan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating discussion na may kinalaman sa ating topic na handa ka na ba? So, iniimbitahan muli namin kayo na i-share ang ating live broadcast sa mga oras na ito. So, Ma'am Jaisel, kanina napakarami natin na pag-usapan sa may kinalaman sa ating topic ngayon. Sa dapat i-consider ng kabataan para masabing handa na siya. Ano naman kaya masasabi natin sa mga kabataan na iniisip nila na handa na nga sila kaya pwede na sila pumasok sa isang relasyon? Ano bang masasabi po natin ba? Ang sarap tanungin ng mga kabataan ganyan, no? Kung Paano mo nasabi? meron ka na bang ipapangpabuhay? Exactly. Meron ka na bang livelihood para maibuhay mo yung family na gusto mong buuin? Or okay ka na ba spiritually? Sa relationship mo sa Panginoon? Parang ang sarap nilang tanungin din. Although, I think mas maraming masasagot si Enan. Yeah. In line with that din, ang masasabi ko lang, kung tingin nyo ready na kayo, ipanalangin nyo uli. Tanungin nyo si Lord mismo kung anong pinapakita niya na dapat mong takakin na landas. Kasi madadaya ka ng sarili mong puso, madadaya ka ng sarili mong isip, pero Panginoon ang nakakaalam. So how does God answer? Paano ba sasagutin ni Lord ang mga ganong katanungan? So patuloy nating i-assess yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mas makikita mo, mas marireveal niya kasi talaga kung anong kalooban ng Panginoon kung ready ka na or not. Pwede ka ring magtanong dun sa mga taong merong spiritual maturity or more experienced para sa'yo. Huwag mong kakalimutang tanungin yung mga magulang mo. Tingin mo ba, mami, daddy, nanay, tatay, tingin mo ba ready na ba ako? Kasi yun nga, ang dami din nagre-relationship ngayon na walang kinalaman yung magulang nila or walang consent at all. When in fact, it's a family matter. At ang mga magulang natin ay concerned sa ating mga well-being. So it's also good na sila ay i-consult muna pagdating sa pagpasok sa relationship. So huwag natin kalimutan, tanungin natin yung mga magulang natin, do you think I'm ready? Kasi may mga nakikita silang hindi natin nakikita. Pag sinabi ng magulang mo, baka hindi pa kasi ganito. Consider mo, ipag-pray mo. Ipag-pray mo uli kung anong yung mga consideration na minention sa'yo. Or kung meron kang mga peers na pinagkakatiwalaan, na nagtitiwala din sa Panginoon, tanungin mo rin sila. Maaring that way, may maipakita sa'yo ang Panginoon na maaring hindi mo pa nakikita at that time. Naalala ko yung sinabi ng inspired writer si Ellen White. Sabi niya, those who are contemplating marriage, kailangan isipin nila yung 10 times. Di ba? So, kailangan pag-isipan nyo ng mabuti kung sinisip nyo na handa na ba ako? Sure kayo? Parang gano'n. Diba? Tama. And if they're praying daw ng 2 times a day, gawin mo 4 times a day when you're contemplating marriage. Yeah. So, yan, ganyan kahalaga, no? Nakikita natin na ito'y talagang seryosong bagay na kailangan natin paghandaan para malaman kung handa na ba tayo. Let's hear out naman yung mga insights ng ating mga kabataan na nagpa-interview na may kinalaman sa ating topic ngayon. So, mga kabataan, what do you think? For the question, I don't plan it as of now because I have things to learn more about for my future and I want my goal to be successful in the future. In my opinion in that question, the perfect time to be in a relationship is when God tells us and give us a sign to be in that relationship. And also, let's not always forget our studies and also let God lead us in that perfect time. Ang best time na pumasok sa isang relasyon, in my experience, ay hindi siya base sa age. Hindi yung pag 31 years old na ako, hindi yung kapag may trabaho na ako. Ay yun ay kung ready ka na sa mindset mo. Kasi may trabaho ka nga, matanda ka na nga, pero ang pagkaisip mo, binata pa rin. So wala talaga yun sa age, nasa maturity. Yun ang best time para pumasok sa isang relationship. Salamat po sa ating mga kabataan na nagpa-interview at nag-share ng mga insights nila. What do they think about the topic natin ngayon? So,
Ayan, sino gusto mo na? Enan, ano masasabi mo sa mga sinabi ng ating mga kabataan? Nakakatawa yung pagkakasagot, una yung meron pa siyang mga goals. So hindi muna siya papasok kasi Kasi successful. gusto niyang maging successful, may mga plano siya sa future. Maganda yan. Pagyamanan natin yan. At yung pangalawa, especially, I love that answer. Kung malalaman mong ready na when God tells you. Kasi yun nga, it's a very mature answer. I think that's how it should be approached. Na yung readiness mo is not on your own assessment. It's not on your own feelings. Kasi yun nga, minsan the facts is different from your feelings. So dapat mas mangibabaw yung facts, yung realities, yung kung ano ba talaga, what really the situation is instead of what we are feeling. So I think it's a sound approach. Sometimes yung signs na binibigay ng Panginoon may vary from people to people. Maaring iba-iba ang ways ng kung paano mag-communicate sa atin ang ating Panginoon. So we should be open and ready to that. And again, it's all about establishing una yung ties at dependence sa Panginoon. Kasi by that, dun lang tayo makakasiguro na yung ating tatahaking actions ay nasa tamang lugar. Yeah, so we also have 3 major decisions kasi nagagawin sa buhay. Una, syempre, yung relationship mo sa Panginoon. Ano ba talaga yung faith na gusto mong panghawakan or ano yung religion na gusto mo talaga i-uphold. And then yung second major decision is yung career path mo. Ano ba talaga yung gusto mong livelihood or career path Or calling. or calling mo, personally. And pag alam mo na yung pareho, then that's the time that you focus on choosing your life partner. Kasi that means, okay, pag humarap ka dito sa pinili mong life partner, buo ka na. Alam mo na yung calling mo, alam mo na yung faith mo, alam mo yung bumubuo sa'yo. Then, having this person, then you would try to see kung fit ba kayo, if you will harmonize, kung siya talaga yung nilaan ng Panginoon para sa'yo, na magka-complement kayo with each other. Pero kung wala yung 2 major decisions na yun, kung hindi mo pa yung nagawa, ang hirap mag-navigate dun sa relationship ninyo together. Kasi on the onset pa lang, hindi ka pa nakapag-decide on those 2 major decisions. May naalala ko na isang sermon ng isang pastor tungkol sa bagay na yun. No? Sabi niya, ang mahirap sa mga kabataan daw ay hindi pa nila alam, hindi pa nila malinaw sa kanila kung ano yung purpose talaga nila, kung ano yung calling ng Diyos sa kanila. Tapos pumapasok sila sa relasyon na 2 tao na hindi nila alam pareho kung para saan ba sila. Tapos pumasok sila sa relasyon na hindi rin nila alam kung anong purpose ng relasyon. Tapos maaaring along the way biglang nalaman nila. Tapos pagka-discover nila magkaiba pala yung pagkatawag sa kanila, kailangan nila mag-part ways na unnecessarily hindi naman dapat sila na magkakaroon ng heartbrokenness kung nag-prepare sila at inalam muna nila yung calling nila. That's true. So, napakahalaga talaga na sa ating kabataan ngayon ay maintindihan natin yung preparation stage para maiwasan natin yung mga unnecessary heartaches along the way habang tayo ay nag-step towards marriage. Sa atin po na pag-usapan ngayon, ang pagiging handa para sa isang relasyon ay tungkol sa kung paano mo nauunawaan ang iyong sarili at ang mga layunin mo sa pagpasok rito sa isang relasyong ito. Mahalaga na malaman mo kung ano ang hinahanap mo sa partner o kaya ano ang layunin sa relasyon na bubuuin mo sa partner na yun. Maaaring pagmamahal, companionship o growth kasama ng isa't isa. Ngunit higit na mas magiging handa ka kung ito ay inilalapit mo sa Panginoon at kasama siya sa plano mong pakikipagrelasyon. Kapag malinaw ang iyong pag-iisip at emosyonal na handa ka na, mas magiging maganda at masaya ang iyong relasyon. Bago po tayo magtapos, tayo ay sumandaling manalangin with Ma'am Jason. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat na ginaguide niyo po kami, nililid niyo po kami sa mga dapat naming sabihin at dapat matutunan ng aming mga tagapanood, tagapakinig. Nawa, Panginoon, lahat po ito ay maging kapakipakinabang para sa kanila upang sila po ay maihanda sa relasyon na inihanda niyo po para sa kanila. In a way na, Panginoon, kayo po ay magjo-journey kasama nila sa lahat po ng kanilang pagdesisyon sa kanilang relasyon. Nawa, Panginoon, ang biyaya at pagkapalaan niyo po ang maranasan naming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yeah. So yan, Ma'am Jaisel at Sir Enan, salamat po sa inyo pong pagsama sa atin ngayon. Next week,
sana po muli ay ating makakasama sa mga susunod pa na episodes at discussions natin. Kaya samahan po ninyo kami ulit next week kung kayo ay handa na sa isang relasyon para naman sa pagtalakay sa Christian dating. Ito pa rin, same time, same channel. Dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.